Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay umakyat bilang pang-32 mula sa 145 mga bansa sa 2023 edition ng Global Firepower's Military Strength Ranking. Kung pagbabasehan ng mga bansang hindi ganon kalakas, ang Pilipinas ay pang-16 naman mula sa lahat ng mga bansa sa Asia, habang pang-5 naman sa mga kasama nitong bansa sa Southeast Asian Nation o ASEAN. Tila hindi naging maganda ang pasok ng taon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kaguluhan noong nakaraang taon ay nakarating na din hanggang sa taong ito. Mga kaguluhan na sangkot ang iba't ibang mga bansa na ang nais ay magpalawak ng kanilang nasasakupan at magpalakas ng kanilang impluensya. Marami ngayong mga bansa ang nasasangkot sa mga hidwaan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ilang mga eksperto ang nagsasabi na ang hindi pagkakaintindihan at kaguluhan na ito ay isang senyales ng papalapit na World War III. Kung mangyari man iyon, wag naman sana, gaano nga kaya kahanda ang Pilipinas upang kahit paano ay depensahan ang kanyang sarili? Kaya ba nating ipagtanggol man lang ang ating sariling bansa gamit ang mga armas na mayroon tayo sa kasalukuyan? Paano nga ba kung magkaroon ng World War III ngayong 2024? Kaya nga ba nating makipagsabayad sa iba? Ang mga datos na aking babanggitin ay nakatala kasalukuyan sa Global Firepower Ranking para sa taong 2023. Ang Pilipinas ang pang-anim na bansa na may pinakamaraming mga sundalo sa buong Southeast Asia. Tinatawag na Armed Forces of the Philippines ang puwersang militar na meron ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga Army, Navy at Air Force. Ang Pangulo ng bansa ang siyang tumatayong Commander-in-Chief na siyang nagsisilbing hukbong pinuno. Meron itong power index na 0.4811. Nasa humigit kumulang 114.5 milyong katao ang populasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Pero pagdating sa puwersang militar ay meron lamang tayong 100,000 at isa na mga aktibong personnel. Habang nasa 200,000 at 51 ang kabuuang military personnel ng Pilipinas. Nasa 50,000 ang ating mga paramilitary, 30,500 ang Air Force habang nasa 100,000 naman ang ating mga Army personnel. Nasa 25,000 ang nakadestino bilang mga Navy personnel at ang ating mga reserve personnel ay nasa 100,000 din. Kung pag-uusapan naman natin ang aircraft asset ng Pilipinas ngayong 2023, mayroon 25 attack type ang Philippine Air Force. Ang mga tactical military aircraft na ito ay ginagamit para magkarga ng mga pang-airstrike. Mayroon tayong 25 transport aircraft na ginagamit upang suportahan ang military operation sa pamamagitan ng pagkarga ng mga sundalo, supply at mga armas na gagamitin sa isang engkwentro. Aabot naman ng 24 ang ating trainers aircraft. Gaya ng pangalan nito, ito ay ginagamit upang sanayin ng mga piloto at aircrew sa paggamit ng isang aircraft. Mayroon din tayong 8 special mission aircraft na binili para sa undergo ng iba't ibang klase ng over-battlefield drone. Marami na rin ang helicopter ng ating Air Force na nasa 108 piraso na at meron din tayong isang attack helicopter.
Pagdating naman sa ating assets sa land force, sa pinagsama-samang datos ay aabot ng 28,520 ang military vehicles ng Pilipinas. 12 sa mga ito ay self-propelled artillery. Mahalaga ang ginagampanan nito sa pakikidigma sa kalupaan at ginagamit din sa pagsusupply ng indirect fire over range sa iba't ibang projectile. Nasa 279 ang ating TOW artillery, may tuturing mga luma ang ating mga kagamitan, mahalaga pa rin ito sa puwersa ng ating mga sundalo. Kung susumahin, dapat na mas pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating puwersang pangdagat o naval force dahil na rin sa napaliligiran tayo ng mga malalawak na karagatan. Sa ngayon ay aabot lamang sa 73 ang naval assets ng Pilipinas. Ayon sa datos, meron na tayong 2 frigate na mga light escort and scouting vehicles. Ginagamit ang mga ito upang protektahan ang ibang mga warship at maging mga merchant marine ship. Madalas na ginagamit ang mga ito sa mga anti-submarine warfare combats na nahahawig ito sa mga destroyer at corvette. Mayroon din tayong isang corvette. Ito ay isang battleship na mas maliit kaysa sa frigate, subalit kahit na maliit lamang ito, malakas ang makina nito kung kaya't mabilis at flexible ang battleship na ito. Ginagamit din ng mga corvette para depensa ng surface and air threats. Nasa 50 naman ang bilang ng ating mga patrol vessels na siyang ginagamit para sa mga coastal defense, border security at law enforcement. Madalas itong makita sa mga bahura na pinoprotektahan natin sa West Philippine Sea. Sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay nararapat lamang na mas palakasin pa ang mga armas, sundalo at ang ekonomiya upang masiguro ang paglakas ng ating seguridad at proteksyon. Base sa global firepower, tumaas ang ranggo ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Hindi man ito ganoon kalakas at malayo man sa katotohanan, isa itong magandang senyales na tumatas na kahit paano ang ating puwersang militar. Wala naman magiging problema kung tayo ay umaangkat o kumukuha ng mga armas mula sa ibang mga bansa basta masiguro lamang ang seguridad ng ating mga mamamayan. Dahil kahit naman ang pinakamalaking bansa sa mundo ay nagagawa din na kumuha o magpagawa ng kanilang mga armas sa ibang mga bansa. Kung sasagutin natin ang katanungan kung kaya na nga ba nating tapatan ng ibang mga bansa pagdating sa lakas ng puwersa, makakasiguro ako na baka wala pa tayo 10% na kanilang taglay na lakas. Wala man tayong sapat na lakas, ang tangi na lamang nating aasahan ay ang bansang nasa ating panig o mga kaalyansa natin. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay binubuo ng 3 sangay, ang hukbong katihan, panghimpapawid at ang hukbong dagat. Ang Commander-in-Chief sa 3 sangay na ito ay ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Kasunod niya ay ang Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro at ang Chief of Staff na si General Romeo Bronner. Ang ating defense sector ay makakatanggap ng nasa 282.7 billion pesos na budget para sa taong ito na mas mataas kumpara noong nakaraang taon na nasa 203.4 billion pesos lamang. Ang Pilipinas ay rank 28 sa may pinakamaraming reserve personnel sa buong mundo. Pang 16th naman at 14th ang Pilipinas pagdating sa dami ng ating frigate fleet at lakas ng naval corvette fleet. Ang maaaring nakikitang problema kung pag-uusapan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay ang masyado itong nakasandal sa dayuhang kagamitang pangdigma lalo na sa mga bansang Amerika, Japan, South Korea at Israel. Wala kasi tayong sariling modelo o konsepto ng mga armas pangdigma. Hindi din gaanong nabibigyan ng tamang budget ang ating defense sector kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Nagiging dahilan ito kaya hindi nagagawa ng ating puwersa na i-modernize ang kanilang mga sundalo at kagamitan. Ang pinakamalaking kinakaharap ng ating puwersang militar kaya tayo medyo napag-iiwanan ng ibang mga bansa ay ang malawakang korupsyon. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung ano ito dahil kahit sino naman ata sa atin ay pamilyar sa ganitong kalakalan sa ating gobyerno mula pa noong unang panahon. Alam naman nating lahat na malaki ang ginagampanan ng puwersang militar ng isang bansa. Isa kasi ito sa nagiging basehan kung gaano na nga ba kalakas ang isang nasyon. Hindi nagiging basehan ng lawak ng nasasakupan ng isang bansa, kundi kung gaano na nga ba karami at kalakas ang puwersa ng isang bansa. Kung kayo ang tatanungin mga paps, sapat na nga ba ang ating mga kagamitan upang matawag na malakas ang Pilipinas? Kayang-kaya na kaya nating makipagtapatan sa ibang mga bansa? Lagi sanang iisipin ng mga namumuno sa ating bansa ang kapakanan ng mga mamamayan.
Matuldukan na rin nawa ang hidwaan at iringan ng iba't ibang mga bansa upang hindi na maipit at madamay ang mga walang kamuwang-muwang ng mga sibilyan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!